Saring mga reaksyon siguro yung mga makukuha natin sa pagtanong natin kung bakit nandito ang ating mga katabi. Pero alam niyo po, kaya ko ito tinanong po sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito dahil gusto ko pong kaakibat na itanong sa inyo, ano ba yung goal natin sa buhay? Dahil ang hirap po kumilos kung hindi naman para dun sa goal natin sa buhay, yung ginagawa natin. Baliwala yun, actually. Kung pagdalo mo dito sa church, wala ka namang goal sa buhay, walang saysay ang ginagawa mo. Pero I'm sure, alam po natin, ang totoong success sa ating buhay. Amen? Sino dito nandito nung last week? Amen? Ayan. So, ang true success po sa buhay ng isang Kristiyano ay, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go, maging ikaw ang gusto ng Diyos na maging ikaw at gawin mo ang gusto ng Diyos na gawin mo. Para pagdating niya, sasabihin niya sa iyo, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Alam niyo po, ito yung isa sa pinakamagandang verse in the Bible na mamaya ay tatalakayin natin. Dahil ito yung pag-welcome sa atin ni Lord sa kaharian niya. And kahit ano pong sabihin ng iba, darating ang panahon na kung saan tayo lahat ay haharap sa Diyos. Ang bawat isa sa atin haharap sa Diyos, pero ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Ngayon po, gusto ko pong ikwento sa inyo muna bago ang ating simula. May isa pong story, naturalist story, tungkol sa story po ng eagle who grew up as a chicken. Alam niyo ba yon? Sino dito naaalala na nung bata siya, nagpapakwento siya sa nanay, tatay niya? Ako po yung bata na noon, kahit sina Bishop at saka sina Rev, kahit yan sila antok na, papakwento pa rin ako. Gigisingin ko sila kapag nakakatulog na sila, gigisingin ko sila, pa, tuloy mo yung story mo. Ma, ulitin mo. And alam niyo po, isa sa mga kwento na nalaman ko ay ang story of the eagle who grew up as a chicken. May isa hong itlog ng agila na kung saan napadpad dun sa mga grupo ng mga chicks. At napisak yung itlog na ito at lumabas nga yung maliit na agila. At alam niyo po, ang agila na to sa madaling salita, nung lumaki siya, kung ano yung inuugali ng chicken, ganun din siya. Oo, iba yung itsura niya sa kanila, iba yung klase ng kung paano natin nakikita ang chicken at itsura ng agila, yung beak nila magkaiba. Kapag halimbawa tumuka ang chicken, gano'n na rin tumuka ang agila. Ang laki-laki ng beak niya, no? Tapos gano'n siya tumuka. At gano'n din naman, yung agila rin takot lumipad. Parang yung chicken hindi makalipad sa ere, di ba? Mababa lang ang lipad. Gano'n din ang nangyari sa agilang ito. Ngayon, nung nakita po ng naturalist, ng isang taong nag-aalaga ng mga hayop, yung phenomenon na ito, sabi niya, teka, parang may mali. Parang may hindi tama. In short, hindi normal, another word, abnormal. Nakakita na po ba kayo ng abnormal na bagay? Nakakita na kayo? Alam niyo po, sa panonood natin minsan ng mga, kahit nung bata pa, mga dinodrawing ng mga artist, mga cartoons, at kahit din mga anime o mga ganyan, may mapapansin ho tayong kakaiba sa mga drawing nila. Pero hindi natin napapansin, parang weird ata yun o abnormal ata yun. Katulad na lang po nito, may napapansin kayong kakaiba sa kanya? Pwede sabihin niyo, wow, ang cute na no? Ang cute naman ng batang yan. Pero tignan niyo yung kamay niya. Nakita niyo yung kamay niya? Ang haba! Hanggang paa. Pwedeng cute nga yan, pero hindi normal dahil sobrang haba ng kamay. Ito, nakita niyo na to? Next slide. Yung babaeng yan, nakita niyo ba?
Ang liit-liit ng katawan, ang laki ng ulo, walang leeg. Di ba? Ganyan yung abnormal. And kahit din maskulado ka pa, o masel-masel pa ang katawan mo, kung ang liit-liit naman ang ulo mo, di ba nakuha natin? Ito ho ang itsura ng isang abnormal. Hindi normal ang buhay. Ang gusto po natin, ang buhay ng Kristiyano, spiritually speaking, tayo ay normal. Sabihin nga natin yon, normal. Ang buhay po ng Kristiyano ay umiikot na parang ganito. Nandiyan yung time natin sa family, ministry, ibang mga bagay, trabaho, pero nasa sentro nun, si God. At ang buhay Kristiyano po, kahit pagbali-baliktarin pa yan, si God pa rin ang nakikita sa lahat ng bagay. Huwag ho nating isipin na ang normal na buhay ay abnormal. Hindi ho. Ang normal na buhay ay normal na buhay na balancing buhay ng Kristiyano. Ngayon, paano mo natin masasabi na balanse ang buhay natin at ayos ang buhay natin? Alam niyo po, hindi natin masusukat ang balancing buhay sa pamamagitan ng oras. Meron ho tayong, next slide, 168 hours a week. Meron tayong 168 hours a week. At kung hindi nyo po alam, baka tayo rin ay pumapasok perhaps 5 days sa trabaho natin. Tayo ay nagta-travel sa work natin or school. Tayo ay natutulog. Tayo ay may oras sa family natin. Pakita natin ang mga oras na yan. Malalaki ho, double digits kung makikita natin. Pero gaano kaya ang paglalaan natin ng oras para kay Lord? Tignan ho natin, gaano ba kalaki yung diferensya ng oras natin na nilalaan para kay Lord? Pakita natin, ilang oras? 2 to 10 hours lang. Nakita ho natin yung disparity, yung kaibahan. Meanwhile, minsan sinasabi natin, lagi na akong nasa church every Tuesday, Thursday pag may practices, Saturday pag meron din, church din. Parang wala na ata ako, hindi na ata balanse ang buhay ko. Pero pag tinignan mo sa papel, ang naging buhay mo, kung ilang oras ka bang gumawa sa ministry para kay Lord sa isang bagay, konti lang. Kung ikukumpara sa naging tulog mo, trabaho mo, lakwatsa mo, time mo sa family mo, kaya kung makikita ho natin, hindi talaga makikita, next slide, sa oras po, kung balanse ba talaga ang buhay natin. Of course, pinagkatiwalaan tayo ni Lord ng oras, pero paano nga ba natin gagamitin yung oras na yon na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin? Dahil alam ho natin, kahit sino man dito, na nandito ngayon nakaupo, limitado lang ho ang oras natin dito sa lupa. Sooner or later, tayo po lahat ay mamamatay. Siyempre, manghihina rin ang ating katawan. Darating din ang panahon natin. Pero, naging matapat ba tayo dun sa binigay na oras sa atin ng Diyos? Kaya po, ang pagbalanse ng buhay, next slide, ang success po nito ay makikita sa paglago at paglaki. Sa paglago at sa paglaki. Ano pong ibig sabihin nun? Ito po yung growing, improving, becoming better, increasing sa aspeto ng buhay natin na nilagay tayo ng Diyos. Kung nasa trabaho ka ngayon, mas nagiging mabuti ka ba na empleyado o employer? Kung ikaw ay isang nanay o tatay, sino mga nanay at tatay dito? Isa ka bang nagiging mabuting ama at ina ng tahanan? Kung isa kang estudyante, lumalago ka ba at lumalaki ka ba bilang isang estudyante? Natututo ka ba? Mas gumagaling ka ba? Mas humuhusay ka ba? Dahil po makikita natin sa Bible, sa Luke chapter 2 verse 52, na si Jesus din po ay lumaki na malakas, matalino, nasa kanya ang blessing ng Diyos at natutuwa ang mga tao sa kanya.
And actually, yung lumaki po dito na word ay tinatawag pong proskuneo sa Greek. Prokopto sa Greek. Ibig sabihin po ng prokopto, hindi yan madalian. Kailangan meron ka susuungin na bagay. May hirapan ka. May sasadyain ka talagang bagay para ka lumago, para ka lumaki. At ganun din, naniniwala ako, kaya nandito yung katabi mo. Tignan mo yung katabi mo ngayong umagang ito. Ayan. Kaya yan nandito dahil gusto niyang lumago at lumaki sa kanyang paglakad sa Panginoon. Amen? Sa Ephesians chapter 4 verse 15b to 16, ang sabi po ni Paul sa mga Christians, para mas lumago pa tayo, again say that word, lumago. Lumago pa tayo sa lahat ng aspeto at maging kagaya tayo ni Christ. Ang isang abnormal, hindi po lumalago sa buhay. Hindi natututo. Hindi nagiging better. Verse 16, dahil kay Christ, nagsasama-sama ang bawat parte ng buong katawan at connected ang mga ito sa isa't isa sa tulong ng mga joints. So kung maayos ang kondisyon ng bawat parte, lumalaki at tumitibay ang katawan dahil sa may pagmamahalan. Kaya po sa totoo lang, ang contribution ng bawat isa sa atin bilang parte po ng body of Christ. Ikaw at ako, lahat po tayo nandito, kasama yung mga churches at iba-iba pang Christian denominations, ay parte po ng body of Christ. It has nothing to do with your money, yung contribution natin. Yung contribution po ng bawat isa sa atin para lumago ang katawan ng Diyos ay para mas maging matibay, matatag ang kabuuan ng churches sa buong mundo. Kasama yung church natin. Dahil po, bakit? Malapit na kasi ang Diyos dumating. Kailangan makita niya ang bawat isa sa atin na tapat, maayos, normal, perfect. Amen? Para pagdating niya, sasabihin niya, well done, good and faithful servant. At doon po nagtatapos ang preaching ko. De joke lang. Ito po ang topic natin ngayong umagang ito. Succeed in being faithful stewards. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kaya tinawag tayong stewards. Alam niyo po, sa Matthew chapter 24, verse 3, habang nakaupo po si Jesus sa Mount of Olives, tinanong po kasi siya ng mga disciples, ano ang mga signs ng pagdating niyo ulit? At ang katapusan ng mundo. Paano namin malalaman na dadating na kayo, Lord? Paano malalaman namin na tapos na ang mundo? Alam niyo po, hindi binanggit ni Jesus na, ay, darating ako sa 12:12. Wala hong binanggit si Jesus na, ay, New Year, darating ako niyan. Or specific na date, specific na hour. Matthew chapter 24 verse 44, ang sabi po ni Jesus sa kanila, ay dapat lagi kayong handa kasi dadating ang Son of Man sa oras na hindi nyo ine-expect. Ito po ang sagot ni Jesus sa kanila. Dahil bakit? Mali yung naging tanong nila kasi gusto nilang tanungin, Lord, kailan ba kayo dadating? Ang tanong doon, teka, ready ka ba pag dumating ako? Yun ngayon ang tanong ni Jesus sa kanila. Kung gusto natin maging successful tayo bilang faithful stewards at sabihan ng Diyos na well done, good and faithful servant, mga kapatid, dapat una sa lahat, alam natin na darating si Lord sa oras na hindi natin ine-expect. Paano po tayo magiging faithful stewards? Meron pong 3 P tayong pag-uusapan. Una po, principled, prepared, at productive. Again, say it with me. 1, 2, 3, go. Principled, prepared, productive. Letter P, principled. Ano po ang ibig sabihin nito?
Isang taong may prinsipyo. Ano po yung taong may prinsipyo? Ginagawa kung ano ang tama kahit walang nakakakita. Walang police officer, ginagawa mo pa rin ang tama. Kahit wala yung boss mo, kahit wala yung mga magulang mo, wala ang teacher mo, ginagawa mo kung ano ang tama. Kasi isa kang tao na merong prinsipyo. Ating pong didiscuss ngayon, dahil 3 P ito, 3 rin po na parables ni Jesus. Para sa mga disciples niya. At kung mahilig tayo sa mga story, si Jesus din, napakahilig po niya sa maraming stories. At ito po ngayon, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 24, verse 45 to 51. Sino ngayon ang tapat at madiskarteng tauhan? Siya yung gagawing in charge ng amo niya sa pamamahala ng iba pang tauhan para asikasuhin ang pagkain nila sa tamang oras. Next slide, verse 46. Masayang-masaya ang tauhan na yon pag nadatnan siya ng amo niya na ginagawa ang tungkulin niya. Verse 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang in charge sa lahat ng properties ng amo niya. Pero, verse 48, kung masama siyang tauhan, sasabihin niya sa sarili, matagal pa naman bago bumalik ang amo ko. O parang ganito, no? Matagal pa naman bago bumalik si Jesus. 2,000 years ago na ang nakakalipas mula nang sinabi niya ang mga bagay na to. Mukhang matatagalan pa. Verse 49, kaya sisimulan niyang bugbugin ang mga kapwa-tauhan. Kakain siya at makikipag-inuman kasama ang mga lasinggero. Tingnan niyo po yung nakalagay dito na kaya sisimulan niyang bugbugin ang mga kapwa-tauhan. Sino po dito nabugbog na o nang bugbog? Alam niyo po, tinatanong tayo ng Diyos sa parable na ito, kung dadatnan ba tayo ng Diyos na namumuhay na umiibig sa kapwa? O pagsasamantalahin natin yung authority na meron tayo, o kaya dahil matagal pa naman si Jesus, sige, magtatanim muna ako ng sama ng loob. Tsaka ako na lang puputulin kapag dumating na si Jesus. Hindi ho po pwede yun. Kaya sinabi ni Jesus ang mga parables na ito para maging handa ang bawat isang mananampalataya sa kanyang pagdating. Kung meron ho tayong mga sama ng loob sa puso, galit, o kung meron man tayong mga nagawa ng hindi maganda, physically man, verbally, sa text man or chat, nasabihan natin ang hindi maganda, ito po ang kapanahunan na sinasabi sa atin ni Jesus, dadatnan ba kitang ganyan? Anytime now, hindi natin alam kung kailan darating si Lord. Pero for sure, dadating siya. Hindi nga lang natin alam. Pero kung dumating siya bigla, pagtapos ng service na ito, dadatnan ba tayo ng Diyos na namumuhay, na umiibig ng kapwa? Kaya po tayo ina-encourage ni Lord, kahit mahirap gawin, magpatawad sa kapwa. Magpatawad sa kapwa. Magmahal sa kapwa. Huwag abusuhin ang kapangyarihan. Hindi porkit magulang ka, pwede mo nang bugbugin ang anak mo. Hindi porkit anak ka, malakas ka, mahina na magulang mo, bubugbugin mo na kapag hindi mo gusto. Mga kapatid, tinatanong tayo muli ni Jesus, dadatnan niya ba tayo na namumuhay na umiibig sa kapwa? At tignan niyo yung next na sinabi, next slide please. Kakain siya at makikipag-inuman kasama ang mga lasinggero.
May masama bang kumain? Wala. Siyempre, nakikipag-inuman kasama mga lasinggero. Pero at one point, nakita rin naman ng mga Pharisees at ng mga ibang tao si Jesus nakikipag-inuman kasama daw yung mga lasinggero. Di ba? Pero bakit ito yung nabanggit ni Jesus sa parable niya? Ang particular na sentence po na ito ay tumutukoy sa kung ine-enjoy ba natin ang kalayawan ng mundo dahil iniisip natin wala pa naman si Lord. Enjoyin ko muna. Hindi ako prepared. Wala pa naman si Lord. Mukhang matagal pa naman kahit sinasabi ni na Bishop, ni na Reb, tsaka ni na Pastor Jace, darating na si Lord, pero wala naman ako nakikita kasi tapos na yung pandemic. Noon, akala na nga natin dadating si Lord, pero parang bati wala. Marami hong nag-chat sa akin noon, nung pandemic, sabi nila, malapit na po ba, Pastor, yung pagdating ni Lord? Bakit ganyan? Nila-lockdown na tayo. Pero tignan nyo, dumating nga ba si Lord? Hindi pa. Pero pagtapos nun, ine-enjoy ba natin ang kalayawan ng mundo dahil iniisip natin, wala pa naman siya? Balik muna ako ulit sa dating buhay. Ganun ba tayo? Dahil tignan nyo po, verse 50, ang sabi ni Jesus, sabay-sabay nating basahin, 1, 2, 3, go. Babalik ang amo niya sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Ibig sabihin noon ito, pinapaprepare tayo ni Jesus ang mga tahanan natin. Ito yun, ang tahanan niya, pinapahanda niya sa pagdating niya. Ayan na, mukhang nag-aano na ang NDRRMC. May mga tunog na. Naisip ko sa akin ba yun? Pero tignan nyo, no, kung meron tayong bisita, di ba, pine-prepare natin yung maigi, yung mga plato doon sa shelf nyo na regalo pa sa inyo nung kasal, binubuksan nyo lang pag may mga espesyal na tao, yun yung ihahanda mo, di ba? Di ba? Yung mga kutsara nyong malalaki, yung mga tas kailangan pantay-pantay pa yan, same-same lahat. Yun yung ipe-prepare mo para dun sa bisita mo kasi bakit alam mong dadating siya. Pero kapag hindi prepared, tapos may biglaan, sabi pupunta daw siya sa bahay, ay, wag muna, hindi handa pa yung bahay ko eh. Magulo. Pinapaalala sa atin ni Jesus na dadating siya sa panahon na hindi natin inaasahan at hindi natin alam. Verse 51, sabay-sabay ho nating basahin. Grabe, 1, 2, 3, go. Grabe ang magiging parusa sa kanya ng amo niya at palalayasin siya kasama ng mga mapagkunwari, hahagulgul siya at manginginig sa sobrang hirap. Hinighlight ko po dyan yung magiging parusa. Tingnan niyo po yung word dyan talaga, katumbas po yan sa Greek, kakatayin. Nakarinig na ho ba kayo na kinakatay na baboy? Nung ako ho ay 13 years old, nakita ko ho kung paano kinatay yung baboy. Talagang iyak ng iyak, talagang grabe yung hagulgul niya. Just imagine kung ang bawat isa sa atin yon dahil hindi tayo naging handa sa pagdating ng Diyos. Ayan na ang signal. Paparating na si Pepito, no? Kaya ask yourself, mga kapatid, tanungin mo ang sarili mo, mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos sa mga bagay na iniwan niya sa iyo? May iniwan ang Diyos sa bawat isa sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga bagay. Kaya ka meron yan. Kaya ka may relationship, nasa isa kang pamilya. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na magkaroon ng anak, ng asawa. Blessing yan. Amen? Kung wala rin, blessing pa rin yun. Pero binigyan ka niyan dahil bakit?
kailangan mapagkakatiwalaan ka ng Diyos sa bagay na yan. Bakit ka nga pala pinromote ni Lord? Bakit kung ikukumpara yung sahod mo sa mga kapatid mo, mas malaki? Dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa bagay na yan. Bakit ka nga pala kung ikaw ay Radiant Group Leader, may mga members na hawak, dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa mga taong yan. Bakit ka estudyante at nag-aaral sa isang school? Dahil pinagkatiwalaan ka ng Diyos sa binibigay niya sa iyong opportunity. Nakukuha ho natin. Ang bawat isa sa atin ay pinagkatiwalaan ng Diyos. Kung ikaw ngayon, next slide, ay nasa isang relationship, kamusta po ang relationship nyo? Kung ikaw ay asawang lalaki, husband, ikaw ba ay nagiging mabuting asawang lalaki o asawang babae naman? Kung kayo po ay may anak, nagiging mabuti tayong magulang ba sa mga anak natin? O nagiging mabuting anak para sa mga magulang natin? O kung tayo po ay nasa church katulad nito, by the way, yung picture po na yan ay picture ng ating Kabuyaw Laguna na nag-celebrate ng 2nd anniversary natin. Tingnan mo na lang yung katabi mo ngayon. Dahil ang sabi dun sa text kanina, mga kapwa niya tauhan din. In short, same kayo, same sila ng katayuan sa buhay. Kamusta ang relasyon mo sa mga kapwa Kristiyano? Kamusta ang relationship mo sa mga kapwa Kristiyano? Baka may hindi ka pinapansin. Baka pagtapos ng service na to, ikaw naman yung sumasakit o nambubugbog sa mga kapatid mo. Tignan ho natin ang sinasabi ni Jesus. Dahil wag po nating iisipin, next slide, na hindi tayo magiging accountable sa Diyos. Wag nating isipin ito dahil lahat po tayo haharap sa Kanya at magsusulit. Lahat tayo, wala ni isa man exempted. Wala hong ticket na nagsasabing, ako po may pinakamaraming verse na kabisado. Exempted na ako sa pagharap kay Lord. Lahat po tayo haharap. Of course, titignan niya kung re-rewardan niya ba tayo or gagawing accountable sa mga bagay na ginawa natin. Sa mga bagay na pinagkatiwalaan niya tayo. Naging mabuti ba tayong stewards sa mga bagay na yan? Kaya tignan po natin, kung tayo ay mag-isa lang, katulad nung nasa story na lalaki, kung mag-isa ka lang, gagawin mo ba ang tama? Kung walang ibang nakakakita, gagawin mo ba ang kalooban ng Diyos? Kaya ho nakakalungkot kahit sa bansa natin, we are called a Christian nation, pero one of the most corrupt countries in the world because kilala natin ang Diyos. Amen? Kilala natin ang Diyos, pero teka, alam ba nating nakatingin siya sa lahat ng gagawin natin? Akala natin, wala namang CCTV, pwede na akong kumupit sa pera na to. Akala natin, wala namang iba nakakakita, pwede ko nang gawin to. Lalamangan ko na ang kapwa ko. Kaya tingnan nyo bakit ang mga Pilipino mayroon tinatawag na crab mentality. Di ba? Do we think na si Jesus darating anytime? And remember, bago po yung chapter 24, may chapter 23 at merong chapter 22. Ano pong sabi ni Jesus sa Matthew chapter 22? Verse 37 to 40, ito yung utos niya. Tingnan nyo, no? Sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalaga at unang utos. Tulad din ito, ang pangalawa, ano daw yon? Mahalin mo ang kapwa mo.
gaya ng pagmamahal mo sa sarili. Ito ho, paano ho ba natin pinapakitang mahal natin si Lord? Pwede ho nating sabihin, nagbabasa po ako ng Bible, nagpe-pray ako. Amen? Pero sa totoo lang, pag inisip natin, teka, lahat naman ng nanloloko, di ba? Na cheater, kahit sa relationship, nagte-text, di ba? Tama ba? Nakikipag-usap, may mga kinakabisadong messages, pero paano natin malalaman kung mahal talaga ng isang tao ang Diyos? Akala lang kasi natin prayer, Bible, spending time with the Lord lang ang pag-ibig sa Kanya. Nagkakamali ho tayo. Baka iniisip mo, ang dami kong oras kay Lord. Mahal ko siya. Yun ang patunay. Hindi ho. Dahil bakit? Paano ba natin makikita o masasabing mahal nga natin ang Diyos? Ano yun? Kung paano natin tinuturing o tinatrato ang kapwa natin. Ka-level ho natin yan. Amen? Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. Kaya ho, kung importante ang buhay ng isang tao, bakit mo lolokohin? Kung importante ang buhay ng isang tao, bakit mo gagawa ng masama? Kung importante ang buhay ng isang tao, bakit mo sisirain? Pero, pwede mo sabihin, present ka kapag mayroong mga services, nagpe-pray ka ng mahaba, talo mo pa kami ni na Bishop sa pagpe-pray? Pwede. Mas marami ka pang memorize na memory verses sa kahit sino man dito? Pwede. Pero paano mo nga ba masasabing mahal mo ang Diyos? Hindi ho sa mga bagay na yon, na mga religious practices. Pero sa practical na bagay na ginagawa natin. Ano yon? Mahalin ang kapwa. Bigyan ng importansya ang buhay ng kapwa. Dahil ho, sa church natin, hindi ho natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Naka-receive ho kami ng mga intercessory prayer. Grabe ho ang pinagdadaanan ng bawat isa dito sa church. Pangiti-ngiti lang yung katabi mo, o kaya seryoso ngayon, pero nasa isang mahigpit na pagsubok yan ng buhay niya. And marami hindi masaya. Yun ho ang totoo. Hindi masaya dahil bakit? Marami hong problema eh. O kahit nandyan si Lord, pero paglabas, tignan mo, anong nasa isip? Problema. Saan kukuha ng mga pangailangan? Paano na ang hinaharap? Paano na ang buhay niya ngayon? Alam niyo ho, kailangan ho natin meron tayong pakialam sa mga katabi natin. It's a time today na wag ho nating gawing cinema ang church. Ano ibig sabihin ng pastor? Cinema ang church. Sino dito nakapag-sinehan na? Napanood na ang bagong ni na Alden Richards. Okay? Sino dito nakapasok na ng sinehan? Sige nga po. Taas po kamay. Sige nga. Ano nangyayari pagtapos ng video? Kakamustahin mo ba yung mga tao? Uy, kamusta yung hindi mo kilala, no? Uy, kamusta yung napanood natin? Naiyak ka ba? Ganun ba? Hindi. Pagkatapos, labas na. Tama? Hindi ho tayo ganun sa church because we are a family of God. It's time, spend a few minutes, kahit hindi naman isang oras eh. Batiin mo muna yung mga ilang tao, kahit hindi lahat mabati, di ba? Every Sunday, at least meron ka nababating mga tao. Meron kang mga tao na na-encourage mo. Kahit tingin mo sila ngayon tumataba, sabihin mo, uy, na-encourage kita. Kahit sabihin nyo ho sa akin yun, para ma-encourage ako, di ba?
O kaya sa sobrang payat na naman, sabihin mo sa kanya ng encouragement. O kaya kung nakikita mong talagang tayo-tayo yung buhok niya, hindi siya prepared ngayong umagang to, pero umaten lang sa church kasi gusto niyang marinig yung word of God, encourage him or her. Amen? Pray for someone, kahit hindi mo kilala. Bakit? Dahil yan ang prinsipyo na meron dapat ang bawat Kristiyano. Nakikita o hindi nakikita ng iba, alam natin, nakikita tayo ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Gagawin natin kung ano ang tama. Amen? Letter P, number 2, na P, prepared. Sabihin nga natin yun, prepared. Handa, no? Sa iba pang terminolohiya. Inaasahan mong darating si Lord anytime. Dahil after ng chapter 24 na binasa natin kanina, si Jesus hindi tapos na naman sa mga sunod-sunod na stories niya. At kung ako po na kay Jesus noon, kasama ko si Jesus, interested ako kasi mahilig po ako yung makikinig ng mga stories eh. No? Lagi nga, alimbawa, pagkasama ko po si Cams, sabi ko sa kanya, anong stories na meron ka ngayon? Kaya sina mama at papa, pa, anong nangyari? Kapag may mga minimit akong mga leaders, tinatanong ko sila, sabi ko, okay, kwento mo nga yung yung naging conversion mo kay Lord. Kasi gusto kong marinig anong meron. And si Jesus, ang hilig niya naman ay magkwento. At isa po sa kinuwento niya ay meron pong 10 dalaga. 10 virgins, ang tawag din sa English. Matthew chapter 25 verses 1 to 13. Basahin ko po sa inyo. Ang sabi, noon may 10 dalaga na kumuha ng mga lampara nila para salubungin ang lalaking ikakasal. 5 sa kanila ang mahina ang ulo. 5 naman ang matalino. Dinala ng mga mahihina ang ulo ang mga lampara nila, pero wala silang baong langis. Verse 4, yung mga matatalino naman, nagbaon ng langis para sa mga lampara nila. Na late ang lalaking ikakasal, kaya inantok na sila, kakahintay. Sino dito inaantok? Ayan, tinan nyo, no? Ay, pastor, biblical pala yan, no? Inaantok. Di ba? Pwedeng, yun po yung sabihin nyo sa akin. Pero tignan nyo to, no? Verse 6, ang sabi, hating gabi na nang may sumigaw, nandito na ang groom! Sumigaw. Yung alam mo yun, tulog na tulog ka bilang, ano nangyari? Ganun ang nangyari dito sa mga 10 dalaga na to. Salubungin nyo na siya. Ayan na, gumising ang 10 dalaga at inayos ang kanilang mga lampara. Verse 8, sinabi ng mga mahihina ang ulo sa mga matatalino, pahingi naman ng konting langis. Malapit na kasing maubos yung sa amin. Tingnan nyo yung sabi ng mga matatalino. Hindi pwede, sagot ng matatalino. Hindi kasya ang langis namin para sa ating lahat. Bumili na lang kayo sa tindahan. Siguro, ewan ko lang kung merong pang binanggit dito yung mga foolish virgins or tinatawag na may hina ang ulo, siguro sabi nila, ang damot! Pwede, no? Pwede may ganon na sinasabi sila. Pero tingnan natin, verse 10, kaya nga bumili sila. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal, nakapasok sa kasalan ang 5 nakapaghanda. Pagkatapos, sinara ang pinto. Alam niyo po, dito sa story na ito pa lang, hanggang doon lang muna tayo sa verse 10, ready po yung mga wise virgins. Again, ready ang mga wise virgins sa pagdating ng groom. Lagi ho sa Bible, inahalin tulad kahit sa Book of Revelation, ang pagdating ng Diyos sa pagdating ho ng groom para salubungin niya ang kanyang bride. Kaya ho,
Ito ay tumutukoy talaga sa huling pagdating ng Diyos. Pero tignan niyo po, hindi handa ang mga foolish virgins. Hindi po handa ang kanilang mga lampara. A sign na hindi maayos ang relationship nila sa groom. Teka, bakit naman ho, pastor, hindi maayos yung relationship nila sa groom? Di ba, in-invite sila sa kasalan. Bakit ho ganun? Ba't naman biglang hindi maganda yung relationship nila? O parang ganito ho yan, ha? Tignan nyo, ha? Sabi nung ikakasal, lahat kayo ng abay, ang suot, naka-white. Di ba? Pero dumating, ang nung suot, ay wala akong white eh. Meron ako rainbow. Tingin nyo, nire-respeto ba nung tao na yon yung bride and groom? Nire-respeto? Hindi. Yung lampara po, nung time nila, ayon sa ilang mga Jewish traditions, ginagamit po ito para sa prosesyon na ginagawa nila. Meron silang rituals na ginagawa sa marriage. And kailangan yung lampara na yon para sa ganon, magamit dun sa rituals na ginagawa nila sa marriage. So pag wala ka nun, hindi ka prepared. Nakuha natin? Hindi ka prepared. Alam mo nang darating yung groom, kailangan prepared ka. Naintindihan natin? Kailangan prepared ka. Kaya tingnan na lang natin, yun nangyari sa verse 11 and 12. Next slide, ayan. Maya-maya, dumating na yung ibang dalaga. Sir, papasukin niyo po kami, sigaw nila. Ito yung mga may hinaang ulo or foolish virgins. Verse 12, tingnan niyo po. Pero sumagot ang lalaking ikakasal. Hindi pwede. Hindi ko kayo, teka, ba't hindi nakilala? Di ba? Doon natin makikita hindi nakilala. Bakit? Kasi po, yung mga foolish virgins na ito, naglalarawan po sa mga Kristiyanong hindi maayos ang relasyon nila sa Diyos. Ang bawat isa po sa atin, may tie-up nga po yung text na to kasi sa Book of Revelation at sa mga text na tumutukoy sa ilaw. Kailangan po ang bawat isa sa atin, ang lesson po dito ay makatagal hanggang sa pagdating ng Diyos. Ang bawat isa po sa atin, hindi pwedeng aandap-andap. Hindi pwedeng hindi prepared. Tignan po natin yung word na yan. Kailangan ng ilawan mo makatagal hanggang sa pagdating ni Lord. Yung ilawan, yung word na yun mismo. Alam niyo po, yung ilawan, pwede yung lampstand, lampara, lampas, ang tawag sa Greek, o kaya tinatawag din na light, di ba? Ito po ay status bilang representante ng Diyos. Yan ho ang simbolo ng ilaw. Isa kang representante ng Diyos. Ito yung stature mo or status mo, katayuan mo bilang representante ng Diyos sa mundo. Kaya sabi niya, di ba, you are the light of the world. Ikaw ang ilaw ng, you are the salt and light of the world. Ikaw ang ilaw at asin ng sanlibutan. Di ba? Bakit? Kayo ang representative ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, representative ka ni Lord. Pero ang tanong, kung representative ka ba ni Lord, teka, prepared ka ba? O hindi? O baka kapag dumating na si Lord, it's too late. Kung maglilingkod ka sa Lord, kapatid, itodo mo na. Ibigay mo na lahat. Bakit? Narinig ko po yung
kwento na sabi, ba't ba ayaw itodo ng mga Christians yung relationship nila kay Lord? Kung naglalaro-laro lang sila sa gitna, hindi nila alam kung kailan darating si Lord. Pag natapat na hindi nila inaasahan at dumating si Lord, kawawa sila. Hindi mo tinodo yung buhay mo. Tapos naglalaro-laro ka lang sa gitna. Todo mo na. Kung totodo mo kay Lord, todo mo na rin kung ayaw mo. Para pag sinunog ka sa impyerno, talagang sunog na sunog ka, di ba? Hindi yung, naglalaro ka sa gitna, tapos doon ka lang doon din pala sa impyerno ang dating mo dahil sa hindi ka sumusunod kay Lord. Naglaro-laro ka pa sa gitna. Ano hong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, lahat pala tayo kailangan prepared, bigay lahat sa Diyos. Bigay lahat. Patuloy kang maging representative ni Lord. Lahat naman tayo nakakagawa ng kasalanan eh. Lahat tayo may pagkukulang. Sino bang wala? Pero hindi yun yung dahilan para hindi ka magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil bakit? Mapagbiyaya ang Diyos sa atin. Kailangan maging representative ka ni Lord para maraming mga tao kumilala sa Kanya. Sino ba tayo? Para magbago ng buhay ng mga tao. Hindi natin kayang gawin yun. Ang Diyos lang ho ang may kaya nun. Ang magagawa lang natin, ako mismo, maging representante ng Diyos sa mga taong nakapalibot sa akin. Dati si Lord, wala sa family mo. Nung na-born again ka, tinanggap mo siya sa buhay mo, may ilaw na ngayon dun sa pamilya mo. Representative ka ng Diyos sa pamilya mo. Kung dun sa isang school, Catholic school man yan, ano man yung religion dyan sa school na yan, kahit Kristiyano ka, nandudong ka, nagtatrabaho, nilagay ka ni Lord doon dahil bakit? Representative ka doon sa isang school na yon. Kung puro atheista o hindi naniniwala sa Diyos at puro mga hindi magaganda ang buhay ng mga tao doon at doon ka dinala ng Diyos sa lugar na yon, ilaw ka ni Lord doon. Amen? May reason bakit nandiyan ka, nurse ka, doctor ka. May reason bakit empleyado ka dyan sa trabaho na yan. May reason bakit sa school ka na yan nilagay ni Lord. May dahilan. Gusto niyang maging ilaw ka ng sanlibutan sa lugar na yan. At yung ilaw na yon dapat hindi, wala pa naman si Lord, pahinga muna ako. Bakit? Dahil baka may biglang sumigaw. Andito na si Lord! Tapos, hindi ko binigay yung lahat ko eh. Hahabol ka ngayon. Pero isa sa pinakamalungkot na verse yun, hindi ko kayo kilala. Kung maglilingkod ka kay Lord, itodo mo na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, itodo mo na. Sabihin mo rin sa kanya, kung ayaw mo na, todo mo na rin. Hindi pwedeng naglalaro ka sa gitna eh. Amen? Hindi pwedeng naglalaro ka sa gitna. Sa huli baka di ka umabot. Be productive. Number 3 na P. Productive. Ginagamit ang resources para i-expand ang kaharian ng Diyos. Ano yung mga bagay na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? May oras ka? Ano pa? Ano pa meron tayo? Lakas. Ano pa? Pera. Ano pa? Damit. Ano pa? Bahay. Ano pa? Sasakyan. Ano pa? Skills.
Talents. Tama po kayo. Ang mga God-given talents natin, abilities, yan ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos na pwede nating magamit para sa pag-expand ng kaharian ng Diyos. Ang tanong ko po sa bawat isa sa inyo, ano ang maitutulong ko para sa paglago ng kaharian ng Diyos? Anong magagawa ko para marami pang tao makakilala kay Jesus? Anong magagawa ko sa meron ako? Kasi pinagkatiwalaan ka ng Diyos eh. Kaya ka binigyan niyan, ang galing-galing mo magsalita, mag-public speaking. Bakit ganon? Ang galing mo mag-English. Bakit? Ang galing mo sa communication, ang galing mo mag-compute. Teka, bakit? Bakit? Ba't meron ka niyan? Ang galing mo tumugtog? Bakit? Anong meron? Yung God-given talents po natin, mga kapatid, ability, money, time, and everything you have. Yan lahat ng bagay na yan. Tanungin mo ang sarili mo, maitutulong ko ba to para lumago ang kaharian ng Diyos? Magagamit ko ba itong mga bagay na to para lumago ang kaharian ng Diyos? Dahil bakit? Sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, ito po ang parable ng talents. Ang talents po in the Bible ay isang talento, isang buong syudad noon, yun yung kita niya. Isang talento. Naintindihan po? Yun ang katumbas po ng isang talent. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 25, verse 14 to 30, verse 15, simulan natin. Binigyan niya ang bawat isa. Depende sa kakayahan nila. Ang pagbigay ng Diyos sa atin, sa mga bagay na meron tayo, depende yan sa kakayahan natin. Binigyan ka ng Diyos, ang daming mga tao sa Radiant Group mo, ibig sabihin, yan ang kakayahan mo. Isa lang yung sayo. It doesn't matter how many. Yan ang kakayahan mo ngayon. Amen? Okay. May talents ka sa pagkanta, pagtugtog. Abot mo yung ibang mga key. Bakit? Yan yung talent na binigay sa iyo ni Lord, resource na meron ka. Hindi yan para sa iyo lang. O kaya para i-TikTok mo, hindi yan para dun. Pwede mong gawin, pero hindi yan ultimately para dun. Para yan saan? Kaharian ng Diyos. Kasi buong buhay natin, ang sentro ay si God. Si Jesus lang. Tuloy po sa pagbasa ng parable, nagbigay siya ng isa ng 5,000 gold coins. Talents po, tawag lang yon sa gold na meron na katumbas na kinikita ng isang city. 2,000 naman sa isa at 1,000 sa isa pa. Tapos, umalis na siya. Iniwan na nung amo niya yung mga servants niya. Verse 16, anong sabi? Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, go. Kumilos agad yung tauhan na nakatanggap ng 5,000 coins at ininvest niya yun. Kumita siya ng 5,000 pa. Verse 17, tulad ng nauna, kumita ng 2,000 pa ang tauhan na tumanggap ng 2,000 coins. Ano hong ibig sabihin nito? Binigyan tayo ng resources ni Lord. Lahat ng bagay yan, walang presyo na maitutumbas dyan sa lahat ng meron tayo. Pero, tignan nyo, paano ba natin ito ginagamit? Pinagbubuti ba natin maigi?
yung binigay sa atin ng Diyos. To him who much is given, much is required. Kung binigyan ka ng Diyos ng isang malaking bagay, maraming bagay, ganun din dapat yung nire-require niya sa bawat isa na binigyan niya. Ngayon tignan nyo, anong sabi ng verse 18? Pero yung tauhan na nakatanggap ng 1,000, naghukay sa lupa, at anong ginawa niya? Tignan nyo, binaon ang pera ng amo niya. Yung 1,000 gold coins, nilagay niya sa ilalim ng lupa, parang Yamashita treasure. Ang tanong, dadami ba yung gold coins na yun? Hindi. Bakit? Dahil katulad ng nasa parable, next slide, ayan, ano ang mga bagay na binabaon lang natin sa lupa o mga bagay na hindi natin ginagamit para sa Diyos? Binigyan ka niya eh. Lahat ng resources na meron ka, binigyan niya tayo ng mga bagay na yan. Ginagamit mo ba para kay Lord o hindi? Nagagamit mo ba para sa Kanya o hindi? May oras ka, nagagamit mo ba para kay Lord? Dami kang libreng oras, sabi mo. Nagagamit mo ba para kay Lord? May pera ka, nagagamit mo ba para kay Lord? Nakapagbibigay ka ba sa Kanya? Tulad ng nakaraang linggo nating tinapik, di ba? Succeed in finances. Hindi lang yun. May talento ka, may abilidad ka, nagagamit mo ba para sa kaharian ng Diyos? May sasakyan ka nga, hindi ka naman nag-i-invite ng mga tao para makapagdala sa church. Meron ka ngang bagong bahay, hindi naman matirhan o hindi naman nakakatulong din sa iba. Kaya tignan natin, anong sabi ng masamang tauhan? Bakit ginawa niya yun? Sabi niya po, alam nyo, wala dyan hindi ko nilagay. Sabi niya, alam ko, malupit kang amo. Tsaka, kinukuha mo o nag-harvest ka nang hindi mo hinahasik. Parang ganito, binigyan mo nga ako, kaya lang, yung kita naman ito, sa'yo naman mapupunta eh. Ayaw nung servant na ganun. Teka, kanino ba yung binigay sa kanya? Sa amo. Ang binigyan ay servant na katiwala lang. Ang bawat isa ho sa atin ay tinatawag na katiwala lang. Ako ho, katiwala lang ng Diyos. Ikaw, katiwala ng Diyos. Katabi mo, tignan mo ngayon, yan. Katiwala yan ng Diyos. Pero tignan nyo yung sabi nung master sa story, verse 26, masama at tamad na tauhan, sabi ng amo. Alam mo naman pala na pumipitas ako ng mga hindi ko tinanim at nag-harvest ako ng hindi ko hinasik. Dapat, dineposit mo na lang yung pera ko sa bangko, kumita pa sana. Nakalimutan nung lalaki, teka, kanino ba yung binigay niya sa'yo? Kanino yun? Sa lalaki ba yun? Hindi. Kanino? Sa amo niya. Ba't siya nagagalit? Ba't ayaw niya gamitin? Nakuha natin? Kung magbunga yan, yung binigay sa'yo ni Lord na resources, praise God. Kung kunin niya, praise God pa rin. Sa kanya naman yun eh. Kaya tinan niyo, ba't nalulungkot ang marami pag walang pera? Kasi tinuturing natin ang pera atin.
Pag kinuha na sa'yo, ay, akin yun eh. Di natin na-realize, lahat ng meron tayo sa Diyos. Pag nawalan tayo niyan, siya yun eh. Siya may-ari nun eh. Babalik niya. Amen? Yung bagay na nawala sa akin. Sa Kanya yan eh. Kinuha ni Lord bagong bahay mo, bagong kotse mo, bagong bag mo. Masaya pa rin ako. Bakit? Hindi naman akin yun eh. Kay Lord yun. Amen? Alam niya pa ang kailangan ko. Kung wala ako noon, may babalik siya, meron siyang ilalagay na bago. Ngayon, bilang katiwala ng Diyos, productive ba tayo sa kung anong binigay niya sa atin? Pinagkatiwala niya sa atin. Tingnan nyo, anong sabi? Verse 28, ngayon, kunin nyo ang pera at ibigay dun sa may 10,000 coins. Bakit kinuha yung pera? Anong meron? Dahil hindi katiwa-tiwala. Yung iba na katiwa-tiwala, yun yung pagpapalain pa. Anong conclusion po natin dito? After po kasi niyan, verse 31 to 46, makikita ho natin yung God's final judgment. Kung ano yung picture lang niya. No? Glimpse, ibig sabihin. Parang hindi naman talaga yun yung eksakto na description ng lahat. Pero parang ganun na rin. Yun yung ano dyan, no? At ano pong makikita natin sa final judgment ni Lord? Hahanapin niya po kasi kung sino yung mga proactive. Proactive. Sabihin nga natin yun? Ano yung sabihin ng proactive? Hindi mo hinahayaan lang ang isang bagay. Kumikilos ka para gawin ang dapat gawin. Nalaman ko yung resources ko, kay Lord pala to, sige, gagamitin ko para sa Kanya. Amen? Nalaman ko, kailangan pala ako maging prepared. Aayusin ko yung sarili ko. Ibibigay ko na lahat kay Jesus. All out ako 100%. Hindi na ako yung nasa gitna lang lagi. Nandiyan dyan, pag minsan, dito rin, pag available. Hindi na ganun. Active na. Proactive. Ganun tayo. Amen? Dahil, tingnan nyo ho, pagdating ho dyan, Matthew 25 verse 31 to 46, ito pong story na to, hinati yung sheep at goats sa Judgment Day. Yung mga tupa at mga kambing. At sinabi niya po dun sa mga kambing, merong mga nangangailangan, di nyo tinulungan. May mga nakapreso, merong mga may sakit, wala kayong ginawa. Sabi niya doon sa mga nasa kanan niya, tumulong kayo sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, mga preso, binisita nyo, mga may sakit, tinulungan nyo, ginawa nyo rin sa kanila, yung ginawa nyo sa kanila, ginawa nyo sa akin. Ginawa nyo para sa akin. Yung lesson po doon, actually, nakita natin na kumikilos talaga, proactive, ginagawa nila yung dapat gawin. Anong dapat gawin sa mga oras na to? Dapat na siguro maging tao tayo na may prinsipyo. Walang nakakakita, gagawin mo pa rin kung ano ang tama. Prepared ka, amen? All out para kay Lord. Magiging representative ka niya, light of the world. Amen? At last but not the least, ano yung letter P? Productive.
kung ano yung meron ako na resources na pinagkatiwala sa akin ni Lord, pagbubutihin ko, palalaguin ko, para sa kaharian niya. Amen? Sa gayon, anytime now, kung dumating man si Lord, dahil hindi natin alam kung kailan siya dadating, kung dumating si Lord anytime, baka ngayon, pagtapos ko mag-preach, after a few weeks, a few months, a few years, masasabi niyang, well done, good and faithful servant. Enter into the joy of your master. Gusto natin marinig yun. Hindi yung, hindi kita kilala, sino ka ba? Umayas ka dito. Amen? Tayo ay manalangin. Panginoon, alam niyo po ang kalagayan ng bawat isa na nandito. Alam niyo, Panginoon, kung nawalan kami ng prinsipyo sa buhay. Alam niyo, Panginoon, kung hindi kami prepared at kung hindi kami productive. Lord, sa umagang ito, alam ko po ang salita niyo ay gumuhit, tumusok sa puso ng bawat isa. Dalangin namin, O Diyos, muli niyo pong pag-alabin ang puso ng bawat isa sa paglilingkod sa inyo. Pag-alabin mo ang puso ko, gamitin